May mga Pilipino na ang kabataan ay hindi na na-enjoy. Hindi dahil ayaw nila, kundi dahil maaga itong inagaw ng kahirapan. Habang ang iba ay naglalaro sa labas, nag-aaral ng walang iniintinding bayarin, at kumakain sa hapag na may kasamang pamilya, may mga batang Pilipino na natutong magtrabaho bago pa man matutong mangarap. Isa si Lina sa kanila. Bata pa lang siya, alam na niya ang ibig sabihin ng tiis. Hindi niya maalala ang panahong wala siyang iniisip na responsibilidad. Maaga siyang nagmulat sa buhay. Maagang natutong magsakripisyo. At sa bawat gabing pagod na pagod siya, iisa ang pangakong paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili. Hindi ko hahayaan na maranasan ng mga anak ko ang hirap na naranasan ko. Lumipas ang mga taon, si Lina ay naging asawa, naging ina, at naging haligi ng tahanan. Pero kahit anong pilit, hindi sapat ang kinikita sa Pilipinas. Kaya sa edad na 35 taong gulang, gumawa siya ng desisyong alam niyang masakit, pero kailangan. Iniwan niya ang kanyang pamilya. Iniwan ang mga anak na kailangan pa siya. Iniwan ang tahanang siya mismo ang bumuo, at nakipagsapalaran siya sa gitnang silangan bilang isang domestic helper. Hindi naging madali ang kanyang kapalaran. Walang day off, walang overtime, walang oras para sa sarili. Madalas ay hindi siya nakakakain sa tamang oras, at kung makatulog man, kulang, bitin, pagod pa rin paggising. Kapag masama ang pakiramdam, wala siyang karapatang huminto dahil sa bahay na kanyang pinagsisilbihan, hindi mahalaga kung masakit ang katawan. Ang mahalaga ay tapos ang trabaho. At sa tuwing dumarating ang araw ng sahod, parang dumadaan lang ito sa kanyang palad. Wala siyang planong gastusin para sa sarili. Walang luho, walang ipon. Dahil ang sahod niya ay diretso agad sa padalahan para sa kanyang pamilya sa Pilipinas. Taon ang lumipas, naging dekada. Ang mga anak ni Lina ay nakapagtapos ng pag-aaral, nakapaghanap buhay, nagkaroon ng kanya-kanyang pamilya. Habang sila ay lumalago, si Lina naman unti-unting nauubos. Nararamdaman na ng kanyang katawan ang bigat ng mga taong lumipas. Sumasakit ang mga kasukasuhan, nananakit ang mga tuhod, hindi na nawawala ang kanyang pagod. Pero kahit ganun pa man ang kanyang nararamdaman, patuloy pa rin siyang nagtatrabaho. Dahil sa isip niya, konti na lang, matatapos din ito. Hanggang sa dumating ang araw na hindi na siya pwedeng magpatuloy. Umuwi siya sa Pilipinas, hindi bilang bagong bayani, hindi bilang OFW na may naipong pera, kundi bilang isang matandang ina na nangangailangan na ng pag-aaruga, pagmamahal at presensya. Pag-uwi niya, may mga ngiti, may mga yakap, pero ramdam niya may pagitan na. May mga anak na abala sa trabaho, may mga apo na inuuna, may mga responsibilidad na nauna sa kanya.
Si Lina ay may higaan, may pagkain, may tirahan. Pero madalas, wala siyang kausap. Kapag sumasakit ang katawan niya sa gabi, tahimik lang siyang nagdadasal. Ayaw niyang maging pabigat. Ayaw niyang marinig na istorbo siya. Dahil buong buhay niya, siya ang nagpapadala, hindi ang humihingi. At doon sa katahimikan ng gabi, una niyang naitanong sa sarili. Ang tanong na hindi niya kailanman inisip noon. Kapag ako na ang may sakit, may oras pa kaya sila para sa akin? Isang tanong lang ng isang ina, ipinadala ang buong buhay niya sa padala. May mga OFW na hindi umalis para yumaman. Umalis sila para hindi magutom ang mahal nila. At tumandang, umaasang hindi sila makakalimutan.